Assalamualaikum and good morning. So it's me again. I'm Bainor B. Ismail from BSCD 3A. So for today is I'm going to discuss naman is all about the women and development approach. So the women and development approach, also known as the WAD approach, is a perspective that highlights the specific challenges faced by women in the context of development. It recognized that development programs and policies often overlook the unique needs, rules, and contributions of women, and aims to address gender inequalities and promote women's empowerment within the development processes. So, ang Women and Development or mas kilala sa pangalan na WAD ay isa sa mga teori na kung saan pinapakita kung ano ang mga posible na pagbabago sa isang tao or babae. Kapag sinabi natin na development ay ang pagkabuo ng isang bagay or tao simula sa maliit hanggang sa ito ay lumaki. So, pinag-aaralan dito or makikita din dito kung ano ang mga contribution na kayang ibigay ng isang women and development approach para mapaganda ang ating komunidad, especially sa ating lugar. So sa pagkamit ng Women's and Development Approach ay may mga proseso na dapat ay sundin natin para masabi na ang isang tao ay tuluyan ng na-develop. Ang mga susunod salit ay mga proseso para sa pagbuo ng Women's and Development Approach. So, number 1, gender analysis. Gender analysis ay ang pag-analyze sa kasarian ng isang tao, babae man ito or lalaki. So layunin ng gender analysis na palawakin at bigyan ng importansya ang kasarian ng sinumang tao na meron nito. So number 2, women's empowerment. Layunin ng women's empowerment na palakasin at patatagin ang ating mga kababaihan para lalong lumakas ang kanilang kakayahan upang magkaroon ng lakas at contribute sa ating pamamayanan at especially sa ating lugar. So, sinasabi din kung ano ang kayang isakripisyo or maitulong ng ating mga kababaihan para mapaganda at mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ating pamayanan. So, number 3, gender and mainstreaming. So, kapag sinabi natin na mainstreaming ay kakayahan ng isang tao na palawakin ang kanyang pangunawa sa mga bagay na nakikita nito or nangyayari sa part na ito. So, hindi sinabi kung lalaki or babae man dahil ang sinabi is gender. Kaya may posible na mayroong babae at lalaki din sa part na ito. So, alam naman natin na kahit sa ang lugar or mundo may bakla, tomboy, lalaki at babae. So, sa apat na yon na pagkakaiba ng gender ng mga tao ay may kanya-kanya silang pamaraan to contribute the society, especially sa ating lugar. So, number 4, women's in agency. So, sa women agency naman ay dito natin makikita yung kakayahan ng ating mga kababaihan na maibahagi nila ang kanilang kakayahan. Kung mapapansin natin, no, may mga organisasyon na kung saan karamihan sa mga ito ay puro babae. Halimbawa na lamang nito ay ang mga babae na nagsusuot ng hijab or niqab. So, may sarili silang organisasyon na kung saan walang sino mang lalaki na pwedeng sumali sa kanilang organisasyon.